nina Mang Abraham at ang dalawa niyang mga anak. Hindi para magsaka, kundi para sa kanilang sideline. Ang panghuhuli ng mga gagambang bukid. Gabi raw kasi kung gumawa ng sapot ang mga gagambang ito. Kasama ang iba pa nilang kabarangay, sinuyod nila Mang Abraham ang kabukiran. Ilang saglit pa, lumitaw na ang pinagkakakitaan nilang insekto. Mano-mano itong dinakma ng grupo ni Mang Abraham mula sa mga sapot nito. At saka inilagay sa kahon. Magkano mabebenta yung kanyang isang piraso? 3 piso po. Simple kung titignan ang trabahong ito, pero mapanganib din daw. Dahil kapag ganitong 10 oras ng gabi, kasabay na lumalabas ng mga gagamba ang mga ahas. Pag-uwi sa bahay, dismayado ang mag-aama. Ang nahuli kasi nila, malayo sa 100 gagamba na inorder sa kanila mula pa sa Maynila. Pero di bale na raw, bukas baka makasapot na raw sila ng swerte. Ang mga gagambang nahuhuli ni Mang Abraham, ibinabiyahe ng halos 2 araw papunta ng Maynila. 3:30 ng madaling araw nung nakaraang Lunes, sinadya namin ang bus station na ito sa Pasay. Dito raw kasi ibinabagsak ang mga gagambang galing pa ng Masbate. Dito namin nakilala si Mang Pilong. Ang bag daw na dala-dala niya, naglalaman ng mga kahon ng gagambang walang laman na pampalit sa mga bibilhin niya mamaya. Balak niya raw bumili ng 8 kahon ng gagamba na naglalaman ng 800 piraso ng gagamba. Ilang saglit pa, dumating na ang bus, galing pa ng Bicol. Si Mang Pilong, kinilatis muna ang mga bibilhin niyang gagamba. At saka nagkabayaran. Kano yung ibinibenta sa mga bata? 5. So may patong na 2 piso. Kasi namamasahe pa kami. Pagkagat ng 8:00 ng umaga, pinagbenta na niya sa kanyang mga suki ang mga gagamba. Ayun, oh. Galing ko. Ang po. Minsan magpalaro kami, may premyo sila para lalong lumakas. Masaya lang. Masaya. Isa sa mga buyer ni Mang Pilong, si Mang Domingo. Pagkarating pa lang namin kina Mang Domingo, nakaabang na ang mga suki niyang bata na bumibili sa kanya ng gagamba. Ngayon may puti. Asis. Walang sapot na ito. Kung saya ang naidudulot na mga gagambang ito sa mga bata, katumbas naman ito ang 2 supot ng tinapay na almusal ng mga anak ni Mang Domingo. Nakakaraos din kami, pansamantala lang. Kasi hindi naman habang panahon ito eh. May panahon lang, halimbawa mga 2 buwan, 3 buwan o kaya 1 buwan. Pagkatapos wala na, iba naman. Maya-maya lang, may kumatok sa pintuan nila Mang Domingo. Ang konting baryang kinubo mula sa pagtitinda ng gagamba, dito nila ipambabayad utang. Diyan kami kumuha ng pangbili ng bigas, ulam, sa panggatas, yung pambili namin tubig. Diyan namin kinukuha sa pagkita sa gagamba. Itong hanap buhay naman namin, pati probinsya, naapektuhan din namin sa ano kasi sila wala sila doon. Dahil sa amin, sila nagkakaroon din ng kahit pa paano may bibili nila ng pagkain. Maliit lang kung tutuusin ang tinutubo ni Mang Domingo sa pagbibenta ng gagamba. Pero merong umaabot sa libo-libong piso kung pagkakitaan ng mga insektong ito. Ang 40 anyos na si Raul, hindi niya tunay na pangalan. Nadala raw niya hanggang paglaki ang hilig niya sa labanan ng mga gagamba. Ang mga panlaban niyang gagamba, lagi raw niyang kinokondisyon. Bago ilaban, 1 linggo daw niya itong inaalagaan. Pinapakain hanggang sa lumakas ang mga ito at tumapang. Araw-araw ang pakain dito eh.
Tapos yun nga, yung tutubi pinakakain namin, kundi tipaklong, sinilangaw. Paano ba naman kasi umaabot pala ng 10,000 piso ang pustahan sa labanan ng gagamba? Sa iba mga 5,000, 10,000, gano'n. Yes, kami mga 500, 1,000 lang ang pustahan namin gano'n lang hinaan. Minsan wala nga practice lang talaga Susunod, maya-maya pa, kanya-kanya ng pusta ang mga miron. Nakipagsagupaan na ang gagamba ni Onse. Isinama kami ni Raul sa lugar kung saan nila idinadaos ang tinatawag nilang gagambling. Pagdating sa lugar, parang kung anong pagtitipon ang meron. Kanya-kanya na silang paghahanda sa sagupaan ng mga gagamba. Karamihan sa mga narito nanggaling pa raw sa kung saan-saang parte ng Pilipinas. Katulad ni Onseng, hindi niya tunay na pangalan. Tubong Quezon. 2 beses raw kada linggo kung siya'y maggagambling. Pero hindi raw sugal ang tingin niya rito. Ito sa amin depression lang to, laro lang, limang lang ganun. Hindi mo masasabing sugal kasi katuwaan lang yung laban namin. Kahit nga walang pustahan, naglalaban kami. Bago magsimula ang laban, magtatansyahan muna ng kanya-kanyang pambatong gagamba. Sinisiguro ng bawat partido na hindi dehado sa laki ang kanilang pambato. Basta ang rule, 3 bagsak, talo ka. Maya-maya pa, kanya-kanya ng pusta ang mga miron. May tagasulat din ng napagkakasunduang taya. Ilang saglit pa, nakipagsagupaan na ang gagamba ni Onse. Ang mga manunod naman, kanya-kanyang manok, gagamba. Umabot sa all-2 ang score ng gagamba ni Onse at ng kanyang kalaban. Pagdating sa huling pagtutuos, nanalo ang gagamba ni Onse. Manalo matalo, lahat sisingilin ng 10% bayad sa lugar kung saan idinaos ang laban. Hindi maitatangging easy money ang larong ito. Kaya't parami raw ng parami ang mga nahihilig. Kahit paayon sa batas, illegal ito. Pag sinabi kasi natin illegal, that means to say mayroong batas na nagpo-prohibit. Spider game, kung sabihin natin, spider game per se, although it is a game of chance, hindi po illegal. Ang nagiging illegal yan kung mayroon na pong pustahan. Sa kabila nito, pakiusap ni Ramon, hindi niya tunay na pangalan, pahintulutan daw sana ng mga otoridad ang gagambling. Wala naman daw kasing malinaw na nakasaad sa batas na bawal ito. Ito'y parang maiwasan na rin daw nilang pagkakitaan o makutongan ng mga pulis. Kakapkapan ka, kukunin yung pera mo. Parang kriminal ka, kung minsan matututukan ka ng barel. Mahirap. Willing naman kami makakuha ng permit. Tungkol dyan sa harassment sa pera, ina-action na naman yan ng kapulisan na kung talagang may katotohanan, action na nila. Akalain mo nga naman, ang mga napakaliliit na mga insektong ito, kung pagkakitaan ng tao, limpak-limpak. Susunod, uso ngayon mga damit na nagpapahayag ng ating pagiging makabayan. Mga kababayan! Kailangan daw natin humingi ng permit. Aminin, pero ang latest sa fashion, mga disenyong lokal at Pinoy na Pinoy, pagpapahayag ng ating pagiging makabayan. Sa mga formal na okasyon, kadalasan tayong nakakakita ng mga nakagayak Filipiniana. Barong para sa mga kalalakihan, baro at saya o terno para naman sa mga kababaihan. Sa ganitong paraan daw natin maipapahayag ang ating pagiging makabayan. Ang problema lang sa mga kasuotang ito, napakahirap isuot.
Pero ngayon, hindi mo na kailangan pang magdusa para lang ipahayag ang iyong pagmamahal sa bayan. Usong-uso, lalo na sa mga kabataan ngayon,